Inamin naman po ni Aling Henita na talagang sinasadya niya ang pabayaan ng bata dahil po napapansin ninyo, mas inaasikaso ni Jacqueline itong si Baby May kesa po sa iba niyang mga anak. So nagsiselos po kayo, Nay? Opo, kasi mas pinahalagan pa niya na iniskaso yung i-jampong kaysa yung tunay kong mga apo. Pagkatapos, pagka lumapit po ako sa nila, manghingi ako ng ipambili ng bigas, maski kalahating kilo, wala. Bakit nagkakaganon, Jacqueline? Kasi ma'am, yung bata, ma'am, mahal na mahal ko po yung bata. Ma'am, naawa po talaga ako sa bata. Ngayon, hindi ko naman nakalain na si nanay pala. Pag wala pala kami, ginagawa pala, minamaltrato pala sa yung bata. Pinapabayaan niya po. Ako po nakasaksi minsan na pinapabayaan. Pagkatapos, pag nandiyan kami, nanay, inaano. Umiiyak po. Sabi ko sa kanya, Nay, padidiin mo, baka gutom lang. Ang sabi niya, wala siya pakiram kasi hindi niya naman daw kano-ano. Kasi masakit din po sa akin. Iniisip ko naman po yan paano ng bata. Siyempre po, masakit din sa akin po kay bata. Ilan yung galit ko sa kanila na minsan pag nadamutan ako, nagkasakit po ako. Dinala ko sa ospital kasi may sakit nga ako sa puso, high blood. Hindi mo lang ako nila nadala sa ospital. Hindi po namin alam ang pangyayari. Okay, ganito na lamang po. Dahil po medyo sensitibo ang ating pinag-uusapan, lalo na't meron pong nasasangkot na sanggol na 7 buwan, makakasama po natin ngayong hapon si Miss Maria Lani Tabios, ang ating Social Welfare Officer 2 mula po sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Alabang. Ma'am, tanong lamang po natin, ito pong nangyayari na ito sa sitwasyon ng bata na inaalagaan ni Jacqueline, may karapatan po ba siya na angkinin ang bata ng ganon? Wala po siyang karapatan na angkinin yung bata. Ang may karapatan po ay ang kanyang tunay na mga magulang. So may karapatan po si Kuya Delmar na bawiin ang batang ito na si May? Meron po. Okay. Para po kay Kuya Delmar, kailangan pong kung gusto niyang kunin yung kanyang anak, dapat lamang na magsinigasig siya na pakainin at bigyan ng magandang buhay yung bata. Ngayon, kung ang kanya pong kagustuhan lamang parang habilin, mamaya kukunin, mamaya hindi. Oo, parang laruan na ipahihiram, parang Opo, ganon. hindi naman po pwede yun. Kailangan pong mag-isip siya dun sa dapat ay ini-enjoy ng bata. Ano ba yung pangmatagalang welfare ng bata. Oo. Ang sa amin po sa DSWD, dahil nga po hindi pa handa si tatay na kuhain ng kanyang anak, at ang ito namang si Jacqueline at ang kanyang asawa ay parang gusto niyang angkinin na yung bata, mas mabuti pong ang bata pansamantala ay ilagak muna nila sa amin sa DSWD at tulungan muna namin yung pamilya ni Kuya Delmar na makaahon dito sa kanilang problema sa ngayon. Habang sinasabi po niyo yan, nakikita natin na umiiling si Ate Jacqueline at mukhang kinokontra niya yung inyo pong sinasabi. Paano kung siya po ay talagang manlaban, hindi pumayag at talagang magalit dito sa gusto po ninyong mangyari na maiwan sa DSWD si Baby May? Paano po yun? Pasensya na po pero wala po siyang magagawa dahil wala po talaga siyang karapatan sa bata at hindi rin naman po na ibibigay ang tamang pangangalaga ng kanyang pamilya dito sa batang ito. So ano po ang unang dapat gawin ni Kuya Delmar? Kay Sir Delmar po, ang pwede po naming maitulong ay meron po kaming programang yung Self-Employment Assistance Program. Opo, kung ano po saan pwede po siyang mabigyan ng puhunan para magkaroon siya ng maliit na puhunan para sa kanyang maliit na negosyo or Na kung pwedeng anumang- simulan. Opo, skills. Kung saan Oo. siya may magandang skills. Yun po ang pwede namin maibigay kay Sir Delmar. Maraming salamat po, Ma'am Lani, at sa ating sa DSWD Alabang. So, Kuya Delmar, yun nga lang po ang nakakatakot dito. Pag napatunayan po ng DSWD na hindi po kayo, kumbaga akma na maging ama, at paano po ang kalagayan ng mga bata? Actually, ma'am, kasi po, ang problema ko lang po kasi yung misis ko hindi po nakapag-aral. Hindi po siya nakapag Pero elementary kahit man naman lang. po hindi po nakapag-aral, Kuya Delmar, meron naman pong sinasabing naturalesa ang isang babae pagdating sa pag-alaga sa bata. Yun na nga po, parang Opo. nagkaroon pa rin po siya ng kaya hindi po niya maabot yung kagustuhan ko po para kung tutuusin po, ang mga bata po maayos, kung siya po'y maayos. Narinig po ninyo mga sausawero at sausawera ang kwento ng ating bisita ngayong hapon. Aba, magboto hands muna nga tayo. Nako mga kasawsawan, isang napakalungkot na kwento dahil sa gitna nito, isang batang 7 buwang gulang pa lamang ang ating pinag-uusapan. Naku, sa tingin ba ninyo,
Kanino ba siya mas mapapabuti kaya? Pula ba o puti? Magboto hands tayo. Go! Nakutsyang, sa hapong ito, iba-iba ang naririnig ko. May mga nakataas na pula, siguro talagang suporta para sa mga totoong magulang na siya naman talagang may karapatan sa bata. May mga nakataas naman na puti na sinasabing mukhang sa ngayon, sa mga panahong ito, mas mapapaayos ang lagay ni Baby Riza sa kanila. May mga sumisigaw naman ng wala na sa pakiwari ko. Parang ang gusto nilang mangyari, abaya, mag-step in nga ang talagang mga kinauukulan, ang mga otoridad para malaman talaga kung ano ang mga magiging hakbang para sa totoong ikakabuti ng ating batang pinag-uusapan ngayon. Yan ang ating boto, Hans. Muli ang hangarin po namin dito sa Face to Face ay ang magandang kalalagyan po ng bata. Yun po ang mahalaga po para sa amin, Kuya Delmar. Hindi lamang po para kay Baby May, kundi para din po sa iba pa ho ninyong mga anak. At sana nga sa pakikipag-usap po sa inyo ng ating trio tagapayo ay magkaroon ng magandang kasunduan kayo po, nila Ate Jacqueline at ni Mang Rodolfo sa kung papaano po ang dapat gawin para kay Baby May. Kami po, pwede namin matulungan si Mrs. na mapatingnan. Mang Delmar, ang dapat niyo pong isipin yung kalusugan ng inyong asawa ay hindi po mabuti. So Kasi, mahirap po na hindi nyo Ganito, magtulungan tayo. Tutulungan kayo ng programa. Then, tutulong din ang DSWD. Madalas siya sa DSWD ng asawa. Opo, maipagamot po natin ang asawa ninyo. Attorney Ben, mukhang sa tulong ninyong nila doktora at ni Father ay may magandang naging solusyon ang problema natin ito ngayong hapong ito. Sa kalagayan ng dalawang panig na ito na sila ngayon ang involved dito sa magiging kapakanan ng sanggol na ito, nakikiusap ako una sa kalagayan ng ama nito, si Mang Dolmar, na meron din problema sa kanyang asawa na ina ng sanggol, ay kinakailangan sana nga ay manindigan siya na pansamantala ay voluntaryo siyang pumunta sa tanggapan ng social welfare sa kung saan siya ay nakatira upang sa ganon ipa-assess ang kanyang kalagayan at maging yung batang sinasabi natin at sana naman ay voluntaryo gawin din nitong nasa panig ng puti sapagkat sila ngayon ang nasa aktual na kustodiya ng batang ito. Huwag kayong malumbay pareho sapagkat ang ating gobyerno kapag nakita naman na nagsusumikap ang mga magulang upang sa ganon ay mapunuan ang anumang pagkukulang nila at eventually ay masuportahan nila ang pangangailangan ng kanilang anak, ay mananatiling ang pamahalaan ay rumirespeto at gumagalang at kinikilala yung katutubong karapatan ng mga magulang na arugain, alagaan ang kanilang mga anak. Yun lamang.